niyo yung chapter 20 ng Revelation. At last 2 Sundays ay nahangyan dahil nga tayo ay bumaba muna ng tawag na fundamental teaching. At last Sunday, naipangaral natin yung literal blood. No? Kung gaano kahalaga, ano yung epekto ng the literal blood itself, no? Yung created blood of God ng Diyos sa womb ni Mary, at nakita natin kung paano ang Diyos ay bumaba down from His glory at doon siya bumaba sa womb ni Mary, and then nag-create siya ng tinatawag na both sperm cell of male and egg cell of a woman. Amen. At walang kinalaman doon yung egg cell ni Mary. Amen. At yun ang naging katawan ng Diyos right after na isilang, no? Na tinawag na Jesus Christ, which is the Son of God. At makita natin ang Diyos ay Espiritu. Amen. Pero ang Diyos ay nag-create siya ng blood, o tinatawag na created blood of God, hindi dugo ng Gentile, either Jew, ibig sabihin hindi dugo ng tao. Kundi yung dugo na yon ay created blood of God. Kaya yun ay tinatawag na God. Amen? Yung blood na yon ay blood of God. Kaya that body was God. Pwede mong tawagin yung that body was God. Hindi yung that body is Elohim. Di ba? Kundi that body was God. Yung katawan na yon dahil yun ay created blood of God. Amen. Pero makita natin yung body na yon ay part of the earth. Hindi siya dugo ng tao. Pero yung dugo na yon na nabuo sa womb ni Mary at isinilang ni Mary ay part of the earth. Amen? Paano nangyari yon? Mamaya paliwanag natin na kahit na yun ay blood of God, created blood of God, yun ay part of the earth. Amen. Dahil kinreate yon ng Diyos, ay hindi yung kinreate doon sa itaas. Dahil doon sa langit, wala namang blood of God sa langit eh. Because God is Spirit. Ang Ama, ang Father ay Espiritu. At ang Diyos ay walang blood. Kaya tama yung context ng text ng ginagamit ng ibang mga churches na ang Diyos ay walang dugo, walang laman at Espiritu. Tama yon, yung context na yon. Dahil ang Diyos ay Espiritu, yung Ama ay Espiritu. Pero ang Diyos mismo, yung Ama ay bumaba sa womb ni Mary at nag-create siya ng blood cell and sperm cell. Amen? Kaya nabuo ngayon at isinilang at ito yung tinawag na Son of God na siyang katawan ng ating Panginoon. So ang Diyos ay meron na siyang laman, buto at dugo. Dahil nag-create siya ng tinatawag na sperm cell and egg cell sa womb ni Mary. Amen? At walang bahagi si Mary doon, kundi siya ay purely just human incubator, yung kanyang womb. Amen? Hindi katulad sa tinatawag na biology, kapag ang both parents ay nagkaroon ng love, ng kapatid, ay nagkakaroon ng tinatawag na union, yung sperm cell ng father, ng mother, doon sa egg cell ng woman, at nag-aantay lang yung egg cell na makarating doon sa egg cell o union yung sperm cell. At nakita natin ay from 200 to 3 million sperm cell sa isang release lang, di ba, ng lalaki, no? Ay nag-accumulate yan hanggang 3 million na sperm cell. Kaya nga may message ang prophet na 1 in a million kasi isa lang doon ang predestinado, kapatid, doon sa buhay. Amen? At alam natin, ang light comes only
from the male. Hindi nanggagaling sa female yung life. Okay? So without sperm cell, walang life. Amen? Kaya ang minamana talaga ay yung tinatawag na life na galing sa lalaki. Kapag ang minana mo ay yung X chromosome ng male, kasi given na yung egg cell nandun na yun, nag-aantay na lang yun XX yun Yung egg cell ay XX chromosome. Pero hindi yun life. Amen? Yun ay egg cell na nag-aantay lang siya ng life, yung sperm cell. So, ang talagang minamana natin ay yung life comes from the sperm cell. Kaya yung XXX chromosome ng egg cell ng woman ay naghihintay na lang yon ng sperm cell. Doon sa ovary. Dadaan ng ovary yun, fallopian tubes, then magbimit sila. Ang tawag doon ay zygote. Okay? At ang minamana talaga natin na life ay yung galing sa sperm cell ng father. Okay? Kaya pag ang minana ay yung X chromosome ng father, yun ay babae. Kapag Y chromosome, lalaki yung isisilang. Okay? Dahil ang life only comes from male. Okay? Not from female. Okay? So makita natin na yung created blood of God ay kinreate yon, hindi yung kinreate sa heaven. Hindi pwede i-create doon ang blood of God Kaya that's why ang creation ng blood of God sa womb ni Mary dito sa earth. Hindi doon. Okay? Dahil yun ay spiritual. Tama? Kasi pwede naman sana na ibinaba na yung blood. Kung galing sa taas yung blood of God, ibig sabihin binaba na lang sana. Hindi. Ang bumaba, mga kapatid, mismo yung Diyos, si Jehovah. Amen? Sa pamamagitan ng condescending. Doon sa womb ni Mary. Then, doon sa womb ni Mary, na mag-condescend ang Diyos sa womb ni Mary, sa pamamagitan ng Holy Ghost, nag-create siya ng both egg of the woman and sperm cell of man. Kinreate niya yon. Ang womb ni Mary is just incubator. Ginamit lang yon para maging incubator. Kaya there's no such thing na Mother of God. Okay? Naunawaan natin yan, no? Last Sunday. I believe, yun ay may malaking connection din dito sa ating part 3, dito sa message natin na dito sa Revelation chapter 21 na New Heaven and New Earth and the New Jerusalem or yung New City. Okay? Siguro ay start ko na yung aking PowerPoint, i-share ko. Nagbalik tanaw lang tayo last Sunday. Okay. Yan. So welcome sa ating fellowship dito sa The Message Tabernacle. Amen. Okay. Ang liit. Okay. So bago ko simulan itong part 3, gusto ko munang magbigay ng konting kaalaman or mag-share ng konting general information dahil halos lahat na ay masasabi na natin dahil tayo ay nasa tinatawag na Google age, lalo tayo ay nasa AI age, di ba? Ay matatawag mo na yan na general information kasi nasa palad lang ng ating kamay, di ba? Yung ating cellphone, kapag gusto mong malaman ang isang mga bagay o anumang mga words o salita o mga tanong ay i-click mo lang, pipindot ka lang sa cellphone mo, malalaman mo na.
At mas lalong napadali dahil meron tayong tinatawag na virtual assistant, yung AI. So si AI na tatanungin mo at si AI na ang mag-gather, magsasummarize nung sagot na lahat ng mga information. So hindi ka na mahihirapan na mag-click, pumasok sa mga sangkatutak, millions of website at iisa-isahin mo. Dati ganun ginagawa, manual pa eh. Pipili ka ng mga website. Yan. Ngayon hindi na. Si AI na, yung virtual assistants na ang gagawa ng summarization ng mga information na nais mong malaman. Okay? So, gusto kong i-share lang itong word na copyright. Copyrighted. Okay? So, ang definition ng copyright ay the exclusive legal right given to an originator or an assignee to print, publish, perform, film, or record literally artistic or musical material and authorize others to do the same. Ang copyright infringement naman is the use of production of copyright protected material without the permission of copyright holder. So kapag ang ibig sabihin ng copyright infringement ay nag-reproduce ka without the permission of the copyright holder. So hindi ka pwede mag-reproduce ng walang permission doon sa originated, sa original na nag-create nun. Kapag ginawa mo yon ay tatawagin niyang copyright infringement. Yun ang ibig sabihin ng copyright infringement. The rights afforded to the copyright holder such as exclusive use of work for asset. Yun ang ibig sabihin ng copyright infringement. Kaya kapag naglagay ka ng copyright infringement, ibig sabihin, hindi ikaw yung copyright. Kundi in-infringe mo yung copyright ng originator. Yun ang ibig sabihin ng copyright infringement. Using the phrase, no copyright infringement intended is literally providing evidence to the whole world, lahat ng makakabasa, lahat ng makakita, na ikaw ay gumagamit, you are using someone else's property without permission. Yun ang ibig sabihin kapag maglalagay ka ng word na no copyright infringement. Yun ay sinasabi mo sa buong mundo, sa lahat ng makakabasa, na ikaw ay gumagamit ng someone else property na hindi mo pinaalam dun sa originator. Yan yung no copyright infringement. Para alam natin kapag nakabasa tayo no copyright infringement. Diba? Hindi ibig sabihin siya yung originator. Tama? Pag nakakita kayo dyan na may mga label na no copyright infringement intended, hindi ibig sabihin siya yung originator. Ang ibig sabihin, sinasabi niya sa buong mundo na kinopya niya yon ang walang paalam. Yun ang ibig sabihin ng no copyright infringement intended. Okay, dati, hindi ko kasi naunawaan to eh. If you copy the work of someone else without permission and then say no copyright infringement intended, it is still copying infringement. Ibig sabihin, nakakopya ka pa rin ng hindi ito permitted doon sa originator. Then merong scripture yan na dito sa version na New International Version sa John chapter 7 verse 18. Whoever speak on their own does so to gain personal glory, but he who seeks the glory of one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Dito sa isang translation, mas maliwanag, the Message Bible, a person making things up tries to make himself look good. But someone trying to honor the one who sent him sticks to the fact and doesn't tamper with reality. So yung verse ng John 17:18, ang ina-highlights diyan yung difference ng dalawang tao. Yung John 7:18, yung unang person, a person who prioritize self-promotion and try to make themselves look good. Yung another person naman ay a person who prioritize honoring God and stick to the truth. This verse encourages authenticity
Humility. Ibig sabihin, yung authenticity, ikaw yung original. Di ba? Humility and focus on glorifying God rather seeking personal gain or recognition pagdating sa Diyos. So, a person making things up tries to make himself look good. Katulad din yan ng tinatawag na copyright intended. Diba? Na kokopyahin niya yan doon sa originator at palalabasin niya na siya yung original nun. At hindi niya, sa pamamagitan na hindi niya i-mention, yun talagang originator nung works na yun. Okay? Nung, let's say, presentation, PowerPoint presentation. Kokopyahin niya yun without permission, then, hindi niya i-mention o hindi niya i-quote yung gumawa na yon. Diba? Yan yung sinasabi ng scripture. Apply dyan. A person making things up tries to make himself look good. Ang tawag doon ay self-serving behavior or pride. Hindi yun humble. Kasi pag humble ka, sasabihin mo na yan ay nabasa ko sa sinabi ng propeta, yan ay sinabi ng propeta, yan ay sinabi ng ganitong tao. I-mention mo yung originator, kung saan galing yung source na yun, kung sino yung source, kung kinopya mo lang yan. Kaya, self-serving behavior of pride. Amen. Kapag hindi mo kinope yung originator na yun. Those who prioritize self-promotion may engage in various behaviors such as exaggeration. Kasi hindi naman ikaw yung original niyan eh. So, may exaggerate mo yan. Mamanipulate mo yan. At yung dishonesty para itaas mo, elevate yung sarili mo. Di ba? Akong gumawa nito. Idea ko to. Revelation ko to. Pero ang totoo niya, kinopya mo lang. Yun ang tawag niyan. No? I-manipulate mo, so papasok ka ng manipulation or dishonesty. In the context of John 17:18, the focus is on the motivations and heart attitudes of individuals. Yun ang context ng verse 18, John 7. Na yung motivation ng isang tao, it's either na maging honest ka o dishonesty. Na elevate mo yung sarili mo at yung heart attitudes of individuals. Yung ugali. Kaya mahalaga mga kapatid yung authenticity and humility. So kapag hindi ikaw yung authenticity, kailangan maging humility ka. Ibig sabihin, i-quote mo, kaya meron tayong quotation mark eh. Kaya pag nakakabasa kayo, no, isa pa sa advice ko sa mga nagbabasa, especially dito sa message, ay pansinin niyo yung mga quotation marks. Pag may nakita kayong quotation marks yan, hindi ibig sabihin si Buddy Branham yon. Ibig sabihin, kinokot lang ni Buddy Branham yung words na yon. May sarang siyang kinokot, kaya open and close quotation marks. Kaya may quotation mark. Kaya papansinin mo yun. Pag nagbabasa kayo, unang-una, nagbasa kayo ng isang text, kailangan makuha mo kung ano yung context of the text. At pansinin mo yung mga kama, yung mga tuldok, okay? Yung mga mark, yung mga signs, at yung quotation marks. Ibig sabihin, may kino-quote siya na salita ng isang tao. Okay? Kaya nilalagyan niya ng writer ng quotation marks. So, yun ang danger sa mga nagbabasa ng basa lang na hindi nila naiintindihan kung paano ang tamang pagbabasa. Sa pagbabasa nga, kailangan tama yung pronunciation mo eh. At tama yung pagbabasa mo, tama kung kailan ka titigil, kung kailan ka magpo-pause o mag-i-stop. Hindi yung babasahin mo lang na in the context of John 17, focus on the motivation and motivation. Mali nga ngayon ka ng pagbabasa eh. Kasi makakarinig. Di ba? So ako ay sinishare ko sa ito na kapag meron kayong tinatawag na kagalakan na gusto nyong mag-share ng mensahe,
isa to sa mga dapat nating maunawaan, mga kapatid. Bago tayo mag-share, kailangan marunong tayo magbasa ng tama. Hindi yung literally na nakakapagbasa ka ng English. Hindi yun, kasi kahit grade 1 kaya magbasa ng English eh. At mas magaling pa nga ngayon, yung mga elementary magbasa ng English. Maging yung mga pronunciation niya, mas malinaw pa nga eh. Diba? Kaya nga, tinatawanan nga ako ni Rafael sa aking pronunciation eh. Diba? Hindi yung nakakapagbasa ka lang ng English. Kundi naunawaan mo yung tamang pagbabasa, kung paano ka titigil, at paano mo iintindihin yung mga mark na yan at yung mga signs na yan. Especially yung quotation marks. Okay? Now, meron namang tinatawag na plagiarism o plagiarism. Ano ba ang plagiarism? Ang plagiarism, ibig sabihin yan ay gumagamit ka, you are using someone else's work without giving them proper credit. So kapag magko-quote ka ng mga phrases o mga words at ito ay kinuha mo lang sa ibang tao, doon sa originator, kailangan ibibigay mo yung credit doon sa pinagkuhaan mo. Dahil pag hindi, papasok ka sa tinatawag na plagiarism. Di ba? Kaya nga, yung marami mga preacher dito sa end time, no? Lahat, buong Pilipinas, sinabi ng propeta, ito ang sinabi ng propeta. Basa lang ng basa ng quote. Pero totoo, hindi naman propeta ang nagsabi. Ang nagsabi pala, si Brother Libel pala. Kasi ang binasa niya, 7 Church Age book. Hindi yung original na 7 Church Age tape ni Buddy Branham noong 1961. Yung 7 Church Age book ay 1964. Pero yung tape preaching ni Buddy Branham about the 7 Church Ages ay 1961 or 1960, which is which. In academic writing, ayan, hindi na ako marunong niya. Academic writing na yan. Pagdating sa writing, mahina ako dyan eh. Pero, of course, sa academic writing, plagiarizing involves using words, ideas, or information from a source without citing it correctly. Lalo na kapag writing na. So, kailangan ay sasabihin mo doon sa writing mo kung saan galing yung source na yan. Lalo kung gumagawa ka ng mga thesis, book reports. So, mahalaga yon. Di ba? Dahil yung thesis mo, yung book report mo, mamaplagiarize. Okay? Yan yung academic writing. So, ano yung mga example ng mga plagiarism? Yung copy parts, kukuha ka lang ng bahagi ng text, word for word, without quotation marks. Diba? Plagiarism yun kapag hindi ka naglagay ng quotation. Kaya, pag nagbabasa kayo ng message, isang katutak na quotation marks dyan. At isa pa dati na pinagdibatihan talaga, yung quote doon sa, nakalimutan ko yung, your pastor is your spiritual husband. Pinipilit nila, si Buddy Branham daw ang nagsasalita noon. Eh sabi ko, mahirap talaga pagka BO-BO eh. Pag BO-BO ka, hindi mo naiintindihan yung quotation marks. Your pastor is spiritual husband, may quotation marks, may ano yun, may quotation marks yun. Diba? Nilagyan yon ng quotation marks. Ibig sabihin, kinakot lang ni Buddy Branham yung tao. Kaya sabi ni Buddy Branham sa huli, I think, mali yung unawa ng tao na yon na nagsabi na yung pastor mo ay your spiritual husband. Kasi ang turo ni Buddy Branham, isa lang ang ating spiritual husband. Wala tayong dalawang spiritual husband. Mapalokal o pamamystical. Okay? Kaya doon pa lang, kapag BO ka sa reading, even sa writing, nasabihin mo, o sinabi ni Buddy Branham, ang pastor ay spiritual husband eh. Ang tawag doon, mga kapatid, BO.
at ako, minado ako, BO ako. Di ba? Natututo lang tayo dahil masipag lang tayo magbasa na magbasa. Amen. Kaya mahalaga yung yung sa isang banda, itong technology natin, may isang mabuting bagay. Magbasa ka na magbasa para ma-develop, mga kapatid, yung understanding mo. Amen. Kaya isa yon, mga kapatid, na mahalaga na kung magbabasa kayo, kailangan alam nyo yung ibig sabihin ng quotation marks. Nagko-quote ka. Nagko-quote si Buddy Badnam ng words of praise ng isang tao. Okay? So, kung walang quotation mark yon, ibig sabihin, si Buddy Badnam nagsalita, no? Na your pastor is spiritual husband. Spiritual speaking. Your pastor is husband, spiritual speaking. Kung walang quotation marks yon, si Buddy Badnam yun. Meron yun eh. Okay? Another thing, yung paraphrasing a text. Pinaparaphrase mo, binago-bago mo lang yung ibang salita, pero kinuha mo lang yon. Binago mo lang yon para hindi ka lang mahuli na kinopya mo lang. Nag-a-alter ka lang ng mga ibang words dun sa sentences. Ang tawag din dun ay plagiarism. Paraphrasing a text by changing a few words or altering the sentence structure without citing the source. Kahit baguhin mo yan, di ba? Malalaman pa rin yan na yan kinopya mo lang. Katulad doon sa isang artista. 'Di ba? Sino ba yung nahuli ng netizen na gumamit ng tinatawag na mga phrases, sentences na kinopya niya lang pala. Kaya kinasuhan siya na na plagiarism. Senador 'yun. 'Di ba? It makes it seem like you came up with the idea when in fact you just rephrase someone else's idea. Idea ng tao na yon, ang ginawa mo lang, ni-rephrase mo lang yung sentences ng originator. Okay? Plagiarism din yan. Giving incorrect information about the source. Diba? Kaya nga marami dito na yung ang tawag ito, mga maling impormasyon. Nagbigay ka ng maling impormasyon doon sa source. Plagiarism din yan. If readers can read the cited source, they can check the information themselves. Kaya dito din sa Google may fact check. Kung gusto niyo i-verify yung mga information, pwede niyo i-fact check. Okay? May site 'yan. Okay, so yun lang yung general information na nais mo share. Now, tayo ay bumalik na sa ating pag-aaral dito sa part 3. Amen? Ng ating pag-aaral dito sa Revelation chapter 21, verse 1 and 2. Okay. So, tayo ay babasa. Amen. At siguro tayo manalangin muna. Amen. Hallelujah. Dakilang Ama, salamat Lord sa iyong biyaya sa amin. At patuloy mo kami Lord na kinakahabagan at iniingatan, protection at biyaya sa amin. The world is falling apart. At ang mundong ito ay magulo, hindi lang ang Pilipinas, hindi halos buong mundo ay magulo dahil sa mga digmaan, corruption, degradation ng human. Kaya Lord, salamat Lord at pinakita mo sa amin ang mga kapahayagan nito na meron kang inilaan na isang eternal age na kung saan ay doon kami maninirahan ng walang hanggan. Dito Lord sa New Heaven and New Earth. Kaya Lord, salamat Lord sa mensahe na patuloy mong pinapakita sa amin at hinahayag mo sa amin Lord. Nawa patuloy namin maunawaan ang mga salitang at mga mensahe ito. In your mighty name, in the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. God bless you. So, dito tayo sa Revelation chapter 21, verse 1. Muli muna natin basahin. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Yan. So, pwede ba nating
ma-visualize o ma-imagine ano yung itsura ng New Earth na to na walang dagat. Okay? Yan. For the first heaven and the first earth was passed away. Ito yung new heaven and new earth. Ito na yung first heaven, first earth, first heaven, will pass away. At yung first earth, meron siyang 7 oceans. Kaya 3/4 ng earth ay water. Tama? 3/4? Okay. 1/3 lang yung lupa. So itong new earth na to na ating tinatalakay ay no more sea. Gusto niyo bang magkaroon na ng konting idea kung ano kaya magiging itsura kung tanggalin natin yung karagatan, mga karagatan dito sa first earth. Okay? Kasi dito sa new heaven and new earth, hindi natin talaga totally mabivisualize pa eh. Kasi ito ay future events. Pero dito, dahil nga meron tayong mga makabagong technology, ay try lang natin silipin, no? Kung ano kaya magiging itsura kung gagamit tayo ng tinatawag na mga simulation. Okay? So, tingnan natin. Punta tayo dito. Ito yung i-screen. I-screen to. Yan, ano sa screen? Yan ang i-share mo. Nakita yung sa screen? Ayan. So meron ako nakitang website, no, na yung SFE Science, at meron sila ditong tinatawag na katanungan, what would Earth look like without water? Okay? Ayan yung picture sa baba. Meron silang tinatawag na simulations. Okay? Yan. Yan yung magiging itsura. Okay? Kapag inalis mo yung tubig. Pag inalis mo yung tubig, okay? Yan yung magiging itsura. Now, tingnan natin yung simulation. Merong simulation yan eh. Una muna, makita natin bago natin pala alisin, no? Bago natin alisin, ay ito yung ating Earth, ito yung globe natin. Of course, meron yang 7 ocean. Kung meron 7 ocean, meron din 7 continent. Okay, yung 7 continent ay walang iba kundi yung Africa, Antarctica, Asia, Australia, North America, and South America. Yan yung 7 continent. At meron ding 7 oceans o 7 karagatan. Una muna ay unahin natin dito yung South Pacific. At yung sa kabila naman, sa kanan ay North Pacific. Yun, di ba? Dito sa kaliwa ay South Pacific. Kasi equator yan eh, umiikot yan eh. Yung North Pacific nato na sa kanan, sa taas ng Oceania. Okay? So South Pacific dito sa kaliwa, North Pacific dito sa kanan, tapos yung North Atlantic sa taas, yun makikita nyo, at yung South Atlantic sa baba. So ilan na? 4. Sa pinakataas ay yung Arctic Ocean. Ang Arctic Ocean, para magkaroon tayo ng general information, nandyan yung Earth Magnetic North Pole. So pag tinanong kayo, nasaan yung North Pole? Nandun sa taas, sa Arctic. At yung South Magnetic Pole naman ay dito sa Antarctica.
Okay, itong Antarctica, isa to sa malaking kontinente, kaso wala itong permanent population. Mga 1,000 to 500 lang, dahil ginagawa lang itong scientific research station, itong Antarctica. Okay? At ilan na? 4 na. North Atlantic, South Atlantic, South Pacific. Pang-5 yung Arctic. Okay? Pang-6 yung Oceania. At pang-7 yung Southern Ocean. Doon sa Antarctica. So yan yung 7 karagatan. Okay? Na nakapaikot sa 7 kontinente. Okay? Now, let's say, alisin natin yung 7 karagatan na yan. Ano kaya magiging itsura? Yan ang magiging itsura. At meron niyang video na gusto kong ipanood sa inyo. Yan. Let's play. Sulit lang yan. Yan, ganun kalalalim yan. May mga volcano dyan sa ilalim. No? May mga vulkan dyan. Ayun yung abyssal plain, mid-ocean ridge. Yan. Malalim yan. Lalo yung, yung pinakamalalim na trench. Sa Pilipinas. Marianas. Yan ang magiging itsura pag inalis mo yung tubig. Yan yung Mariana Trench. Okay. This explains on Earth. 0.9 kilometer in East Pacific rise. Yan. Malalim din. Yan ang magiging itsura kapag inalis mo yung tubig. Okay. Yan. Ito yung location ng Titanic. Yung Iceland. Yan yung Iceland. Volcanoes. Daming volcanoes yun sa ilalim sa Iceland. So, yan ang itsura ng Earth kapag inalis. Yan ang simulation lang, no? Sa pamamagitan ng computer. Wala nang tubig eh. Blue yung tubig eh. So, pato, kulay kulay semento. Okay? So, yun ang itsura, yun ang magiging itsura kapag inalis yung karagatan o tubig doon sa first Earth. So, meron na tayong idea, no, na kapag ang New Heaven and New Earth ay wala na siyang karagatan. Diba? Pero hindi natin masabi exactly yun talaga yung itsura niya. Okay? Dahil dadaan sa proseso kasi yung earth ng tinatawag na fire baptism. Not hindi lang literal, kundi spiritual fire. Okay? So, ini-imagine lang natin kung ano yung itsura. Okay? So, yung new heaven and new earth ay no more sea. Hindi lang isang sea, kundi 7 seas. Okay? So, siguro i-skip na natin to. Dahil nakadalawang presentation na tayo dyan, skip na natin yan. Doon tayo sa iniwan nating katanungan. Pupunta. Okay? Naalala niyo yung katanungan? Yung, eto. Yan. I-print mo, share mo. Yan. Ito yung last slide na pinakita ko sa inyo. Okay? Yan yung katanungan. Okay? Dito sa kaliwa, yung literal reading or yung common understanding ng karamihan, no? Lalo doon sa mga Bible scholar, merong talagang city na bababa mula sa langit at tutungtong siya sa earth.
Yan yung common o literal reading ng Revelation chapter 21 verse 1. Yung the holy city, the New Jerusalem, coming down from God. Diba? Yan, coming down from God. Ito naman, sa message, kaya ba diba na, kinuha niya sa Zechariah chapter 14 verse 4, na yung New Jerusalem ay ipupus once na nag-cleave from left and sa right, yung Mount Olive, pushing up from beneath the earth. Kaya ang tanong natin, yung Revelation 21 verse 1, ano ba ang tamang unawa diyan? Di ba? Yan ba ay manggagaling sa langit o manggagaling sa ilabaw, sa ilalim ng lupa? So, kailangan natin munang mag-critical thinking. Yan. Or logical thinking. Sa pagbabasa, mahalaga din ito na method, no? Yung logical thinking. Hindi pa to yung revelation, of course. Iba sa revelation pa yan. Pero, what I mean is, hindi ka pwede na may revelation ka, pero illogical naman yung reasoning mo. Diba? So, kung meron kang revelation, meron ka rin tamang pag-iisip. Logical thinking. Hindi pwede na may revelation ka, tapos illogical o mali yung kaisipan mo. Hindi revelation yon. Amen? But of course, hindi equivalent ng logical thinking ang revelation. Iba pa yung revelation, a revelation of the Lord Jesus Christ given to apostles. Okay? Now, ang ibig sabihin ng logical thinking, para sa general information, ito ay the act of analyzing a situation and coming up with a sensible solution. Yun ang ibig sabihin ng logical thinking. Kaya hindi pa yan yung revelation ni Lord Jesus Christ. Gumagawa muna tayo ng pag-analyze ng sitwasyon para makarating tayo sa sensible, ibig sabihin, makatuwiran, tama na solusyon. Okay, yan ang ibig sabihin ng logical thinking when you use the word logical thinking. So mag-logical thinking muna tayo. So i-logical thinking muna natin itong verse 2 ng 21. Ibig sabihin, ay i-analyze muna natin yung situation. Kung paano ito pinangaral ng prophet sa message niya na future home. Yan. Pinangaral ng prophet yan the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. At ang context niya, yung context of the text ay itong Revelation 21 verse 2. Kaya mahalaga na alam natin yung context of the text. Okay, so dadaan muna tayo ng logical thinking. Mamaya na yung revelation of the Lord Jesus Christ. Okay, o yung revelation ng propeta sa context of this text. Okay? Unang-una ay wala tayong mababasa sa context ng the future home of the heavenly bridegroom and to the earthly bride na pinrelease niya noong 1964. Wala kang mababasa diyan na sinabi niya na yung 1,500 miles square is coming down from God out of heaven. Yan yung sinasabi kong logical thinking. Wala kang mababasa dyan. Na yung 1,500 square na pinaliwanag niya sa message na yan, hindi niya sinabi. Never niyang ni-mention kahit sa buong messages niya, hindi lang dyan sa future home message na yan. Sa lahat ng message niya, simula 1947 hanggang 1965, wala siyang mini-mention o sinasabi na yung 1,500 miles na yan is coming down from God out of heaven. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng logical thinking. Pinrasis mo muna para magkaroon tayo ng tinatawag na sensible na reasoning. Diba? Logical thinking. Okay, now, kaya X yan. Dahil walang ganyang statement. Okay, o paliwanag si Brother Branham na yung 1,500 miles square city ay bumaba galing sa langit. Okay, so ano ngayon ang revelation
dito sa sinabi ni John. Okay? Sa Revelation 21 verse 2. Kasi it is not the revelation of John, but it is the revelation of the Lord Jesus Christ. So punta tayo sa Revelation. Dito sa future home, ang malinaw na sinabi ni Brother Branham, ay kinote niya yung Zechariah 14. Sabi niya, that's where the New Jerusalem will break up right there. Kinote niya yung Zechariah 14, Olive, Mount Olive. Sabi niya, shall cleave part to the and left. Kaya yung Mount Olive na yan ay makiklib yan, maghihiwala yan sa kanan at sa kaliwa. Then ipupus at lilitaw yung Holy City, the New Jerusalem. Okay? Yan yung malinaw sinabi ni Brother Branham. Zechariah 14:4. So hindi pwede na mag-contradict si Prophet Zechariah, Old Testament prophet, at yung propeta sa New Testament, yung last prophet, di ba? Si John the Beloved. Di ba? Doon sa Bible. Okay? So, hindi pwede mag-contradict. Pero, ang minention ni Brother Branham, yung New Jerusalem, ay kapag ang Mount Olive ay nag-cleave from left to the and right, ay sabi niya, she puts up from the beneath, ipupus daw, galing sa ilalim ng lupa, itong New Jerusalem. Yan. Paragraph 406, the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. Sabi niya, why is it God so thought and cared so much about the little place of Palestine? When it's just a little spot. Kasi nasa Bethlehem lang yan, maliit lang yan eh. Di ba? Napag-aralan natin yung history, yung Bethlehem. Di ba? Ano lang daw yon? Dalawang magkapit-bahay lang. Diba? At sino yung father, no? Ng Bethlehem? Yun naalala. Anak ni no? Si Salmon. Anak ni? Hindi. Yung kasama ni Joshua. Sino yung kasama ni Joshua? Si Caleb. Anak ni Caleb, si Salmon. Okay. Napakaliit lang daw yan. Kaya sabi niya, little place. Diba? Little spot. Okay? Sabi niya, that's where the New Jerusalem will break up right there. Olive, Mount Olive shall cleave part to the right and left. Sure, when she pushes up from the beneath, not, they say it's pushing apart like this. Kundi pushing up, itutulak talaga. Paakyat galing sa lupa, down beneath. Okay? Yan. Zechariah 14:4. Okay? Sabi niya, notice, on his throne, 1,500 miles high. Ganun kataas. Now, ano ngayon yung revelation dito? Sa Revelation 21 verse 2 na meron tinatawag na nakita si John na banal na syudad, ang bagong Jerusalem, lumabas mula sa Diyos, di ba? Out of heaven, na gamit ng isang nobya adorned for her husband. Okay. Ito ang paliwanag, di ba, sa scripture na yan. Okay. Paragraph 312 hanggang 316. Kaya mahalaga talaga na nagbabasa tayo. Anong tawag? Linear reading. Kaya kung gusto mo mag-preach ng mensahe, kailangan, isa sa method dyan, linear reading. Babasahin mo talaga yan, simula paragraph mo hanggang sa pinakahuling paragraph. Para makuha mo yung context ng message na yon. So, dito niya pinaliwanag itong verse ng Revelation 21. John said, I saw the holy city, the New Jerusalem, descending out of heaven as a bride adorned for her husband. And where did it settle on? Saan na nag-settle? Yung holy city na as a bride adorned for her husband. Saan nag-settle? Settle on?
just exactly like it did on there upon the earth. Ano yung tinutukoy niyang just exactly like it? So meron siyang hinahalin tulad exactly. Meron kasing paghahalin tulad na hindi exact eh. Yung mga tipo, yung mga Old Testament type and shadow, type yan, pero hindi exactly. Pero dito sabi niya, yung nakita ni John na Holy City, bumababa, New Jerusalem, descending out of heaven, gaya ng bride, adorned for her husband, just exactly like it did on there, upon the earth. Ano yung tinutukoy ni Buddy Branham dyan? Para makuha natin ang context, just exactly like it did on there. Meron siyang hinahalin tulad, meron siyang hinahambing. Di ba? Exactly pa, sabi niya. Of course, babasahin mo yung paragraph 313. Ano yung tinutukoy niya? Just exactly like it did on there upon the earth. Jesus was part of the earth that the Holy Ghost descended upon him. Yan yung just exactly like it did on there upon the earth. Exactly kung paano si Jesus binabtay si John sa Jordan River at merong bumaba. Di ba? Out of heaven, descend out of heaven na Holy Ghost and upon kanino? Bumaba kanino? Kay Jesus. Jesus was part of the earth that exactly that the Holy Ghost descended upon and remained upon him forever na natili. Katulad din naman ng tinatawag na New Jerusalem, ang kapatid, nanatili siya forever, kaya eternal age eh. Hindi na masisira yun. Just exactly like it did on there upon the earth. Sino yung tinutukoy? Katulad kay Jesus Christ na kung saan bumaba ang Holy Ghost like Adam kay Jesus at nag-remain upon him forever. It never can leave him. It's always there. He and God are one. Jesus was part of the earth at yung Holy Ghost descended upon him. He, Jesus, and God are one. Godhead. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung maalala niyo yung nakaraang pang Sunday, ano yung scripture doon? Ano yung sin? Nung wala nang titirang hain pa. There's no remaineth na hain pa. Ano yung scripture yun? Diba? May mga kasalanan, mga patawad. Kaya nga, sabi doon sa nakaraang natin, last Sunday, ay yung drinking, gambling, ay it is not a sin. Okay? Kundi ang attributes of sin. Okay? Tapos meron sinabi doon na once na na-taste mo na, napatunayan mo na, narinig mo na, pinaliwanag ba namin yung scripture na yon? Narinig mo na, na-prove sa'yo, nabasa, na-prove mo na tama. Yung word, yung mga message na yan, especially dito sa Godhead, na-prove mo na tama yung Godhead, na naririnig mo dito. At once na tumalikod ka pa uli sa katotohanan na narinig mo, wala nang hain. Doon papasok yun. Hindi papasok yun sa drinking, sa tinatawag na gambling. Kasi mapapatawad pa yun eh. At yun ay nabayaran na doon sa Calvary, 1900 years ago. Pero once na narinig mo na ang katotohanan, na i-prove na sa'yo, napatunayan mo na ipangalan na sa'yo, na mayroong iisang Diyos at paano ang iisang Diyos. At umalis ka pa sa kapahayagan na yan, doon papasok yung scripture na yun. Yan, nawala ng hain pa. Dahil ang dugo ni Kristo ay isang beses lang na pumatak dito sa lupa. Okay?
Kaya, Jesus was part of the earth that the Holy Ghost descended upon and remain upon him forever. It never can leave him. It's always there. He and God are one. He, the Father, He, Son, and God, the Father, are one. Kaya sabi niya, I and the Father are one because the Father dwelleth in me. Hindi niya sinabing, ako ang Ama ay isa dahil ako ang Ama. Hindi. Ako ang Ama ay isa dahil ang Ama ay nakatira sa akin, nakadwell sa akin. Kung hindi nandun ang Ama sa kanya, hindi niya sasabihin yun na ako ang Ama ay isa. Kung hindi nandun. So doon pa lang sa Jordan River, sabi dito sa paragraph 313, Brother John, the Holy Ghost, hindi naman pwede na iba pa yung Holy Ghost sa Ama, sa Diyos. Holy Ghost and the Father, the same. Na nagkaroon na ng Holy Ghost like Adam. Di ba? Kasi hindi mo makikita naman yung Ama sa langit eh. Spirito, God is Spirit eh. Kaya pag nagko-condescending siya sa lupa, nagkakaroon siya ng image, nagkakaroon siya ng form. Kaya nakita siya na gaya ng kalapati bumababa mula sa kalangitan. Di ba? Nag-dwell yun sa earth. Sino yung earth? Jesus was part of the earth. I and my Father are one. He and God are one. Kapag itong revelation ay tinuturo dito sa The Message Tabernacle about sa God, iniwan mo tong revelation na to. Papasok ka doon. Na there was no remaineth sacrifice for sin. Di ba? Hindi yan tumutukoy sa mga tinatawag na mga attributes of sin. Dahil mapapatawad yun. Pero yun, you taste, you heard the message, present sa'yo ng message, umalis ka pa. Hindi yon ibig sabihin na kapag umalis ka sa church, hindi. Pwede ka naman umalis sa isang church, pumunta ka sa ibang church, pumunta ka na sa another church, umalis ka uli. Pwede mong gawin yun eh. Karapatan mo yun. Kahit dito, pwede kang umalis, then umating ka sa ibang church. Pero yung umalis ka sa katotohanan na narinig mo na pangalan na narinig mo na doon sa isang church at napatunayan mo tama, it doesn't matter kung umalis ka doon. Pero kung inalisan mo yung revelation na narinig mo at tinanggap mo yung mali katuruan ulit, wala nang hain pa. Kaya nakakaawa din. No? Hindi ako nakakaawa dahil umalis dito or sa hindi. Nakakaawa ko kung yung katotohanan na narinig nila ay inalisan pa nila, wala nang hain yun. Kaya, we pray na sana yung katotohanan na narinig nila ay nagpatuloy sila kahit na kung saang lupa ka pumunta. Kahit pumunta ka pa ng Amerika o Antarctica, manatili ka sa kapahayagan ng mensahe dito. Sa message. Okay? Now, sa 314, Brother John, and so John, nakita ni John yung Holy City. The New Jerusalem. Descending like a comet down out of heaven and settling upon a redeemed entire earth. Yun yung nakita ni John. Kung paano yung Holy Ghost descended upon Jesus, ano yung may ingay? May sounds. Pa-sign, ano. Baka yung ano, yung YouTube. Ay, wag mo next. Hindi dito. Okay na. Basta mo lang yung share. Nag-play yung ano eh. Kala ko sino yung maingay. Yan. Yun. Okay na. Now, dito na tayo sa 314. Nakita ni John yung Holy City, the New Jerusalem. Hindi sinabi ng prophet John na nakita ni John ay yung 1,500 miles
kung paano ang nakita ni John the Baptist. Di ba? Si John the Baptist, nakita niya ba? Yung, hindi, John the Baptist sa Jordan River. Sino nakakita? Sino nakakita ng like a dove? John the Baptist. Okay. Si John naman, the beloved, nakita niya yung Holy City, the New Jerusalem, na bumababa, na gaya ng dove. Okay? Out of heaven. Pwede kaya na ang bumababa out of heaven, yung 1,500 miles material of the earth? Kasi material of the earth yan eh. Transparent gold, saan galing yan? Kaya, sinabi kanina na yung created blood of God ay hindi kinreate doon sa heaven. Ang created blood of God, di ba, ay kinreate doon sa womb ni Mary, sa earth. Amen? Then sabi niya, sa paragraph 316, isipin nyo, think of it, the Holy Ghost descending upon earth, Jesus. So bumaba daw yung Holy Ghost. Saan daw kayo bumaba? Kay Jesus. And the Holy Blood. Sino yung Holy Blood? Si Jesus. Yung blood ni Jesus ay Holy Blood kasi created blood of God. Saan bumaba yung Holy Ghost? Doon kay Jesus and that Holy Blood. And the Holy Blood was created by God. Saan kinreate ng Diyos yung Holy Blood? Doon sa langit? Doon sa womb ni Mary sa lupa. The life, the creation of God. So, lagyan natin ng illustration para mas madali nyo kung maunawaan. Jesus was part of the earth, hindi part of the heaven. Di ba? Ang tinutukoy doon, yung blood of God, yung katawan ni Kristo. Kasi paano nabuo yung katawan ni Kristo? Sa pamamagitan ng blood. Okay? Jesus was part of the earth that the Holy Ghost descended upon him. The Holy Ghost descending upon earth, Jesus, and the Holy Blood. And the Holy Blood that was created by God, and the blood, the life, the creation of God. Sa earth, kinreate ang blood. Yan. Yan yung picture dito sa kanan. Yan ay sa Jordan River. Diba? Binautismuhan ni John the Baptist, si Jesus sa Jordan River. At nakita niya, diba, the Holy Ghost descending like a dove. Jesus was part of the earth. Doon naman tayo sa Revelation 21 verse 2. And I saw the holy city, si John pa rin, the New Jerusalem descending out of heaven as a bride. Bakit sinabi ni John na as a bride adorned for her husband? Then so John saw the holy city, the New Jerusalem descending like a dove coming down out of heaven, settling upon a redeemed entire earth. Jesus was part of the earth. Yan. Yan. Yung future home, pushing up from the beneath of the earth, ang nakita ni John, hindi yan. Yung pushing up from beneath the earth, nakita yan ni Zechariah. Nakita yan ni Brother Branham. Diba? Pero yung nakita ni John, pinaliwanag ni Brother Branham. Diba? Yan yung tinatawag na as bride adorned for her husband. Diba? The heavenly groom and the earthly bride bumababa like a dove, spiritual, hindi material. Kaya yung nakita ni John, mga kapatid, sa Revelation chapter 21 verse 2 ay spiritual, not material. Katulad din yan nung si Jesus, binautismuhan siya, the Holy Ghost descending like a dove. Yan. So nakita niyo na yung Revelation? Yung Revelation, mayroon na siyang diagram eh. Di ba? Kaya yung bumababa na nakita ni John, mga kapatid, ay ano, the heavenly groom in the earthly bride.
like a dove. Hindi material, kundi spiritual. Ganon din, yung Holy Ghost ay nag-descending like a dove kay Jesus, at si Jesus was part of the earth. Amen? Dahil kinreate yung kanyang katawan dito sa earth. Hindi kinreate sa langit na bumababa. O bumababa yung sperm cell. No? Bumababa yung egg cell. Hindi. Kinreate sa womb ni Mary yung egg cell at sperm cell. At yung sperm and egg cell ay ano? Jesus was part of the earth. Pero yon ay hindi ano, hindi dugo ng tao. Kundi yan ay created blood of God. Tsaka Jesus, kaya Jesus was God. Because He was the created blood of God. He was the Son of God. Now, to prove that, maglagay tayo ng another quote. Dito sa The Harvest Time, 1964 pa rin. Okay? Sabi dito sa paragraph 337, ang context niya dyan, sa text na yan, ay Revelation 21 verse 2. I saw a new heaven and a new earth. First heaven and earth was passed away. And I saw the holy city, the New Jerusalem, descending from God out of heaven, adorned as a bride for her husband. She coming down upon the earth. Same thing with Jesus. Doon sa Jordan River. Yung paliwanag ni Brother Branham, yung revelation ni Brother Branham, doon sa Revelation chapter 21 verse 2, na nakita na vision ni John, katulad din yan sa Jordan River, kung saan binautismohan naman ni John the Baptist si Jesus. Kaya sabi niya, same thing with Jesus. Tingnan niyo, look, when he was baptized in water and made his preparation, kasi siya ay lam magmi-ministry na siya at the age of 30. He was sanctified, nilinis, to begin with, by the Father. Then he raised up with his hands, and here come the dove upon the Lamb. What was God doing? Ano ang ginagawa ng Diyos when He put the dove on there? Diba? Ano ang ginagawa ng Diyos nung nilagay niya yung dove, yung Holy Ghost, doon sa Lamb, kay Jesus? He claimed the part of life kasi created blood of God niya yun That was the part of the earth. Jesus, to eat food like we have, the natural birth. Kumain din si Jesus. Kung ano yung kinakain natin dito, kapatid, na part of the earth, kumain din si Jesus. Okay. To understand that, sa pamagitan ng illustration, ganun pa rin. Diba? I saw the holy city, the New Jerusalem descending from God out of heaven, adorned as a bride for her husband. Same thing with Jesus. Look, when he was baptized in water, he claimed the part of life that was part of the earth, Jesus, to eat food like we have, the natural birth. Ganun pa rin. Diba? So, malinaw na yung nakita ni John, mga kapatid, ay spiritual na bagay. Which is the heavenly groom in the earthly bride. Amen? Yan. Yan. Kaya, hindi tayo pwede ditong kung merong gustong kumopya na ito, kailangan hihingi muna sila ng permission. Dahil copyrighted tayo na ito. Okay? Pag hindi, infringement. Kailangan maglagay sila ng infringement copyright. No intended infringement. Okay? Ibig sabihin, kinopya nila yon na walang permiso. Okay? Kailangan maglagay sila ng level na yon. Pag hindi, ano sila? Plagiarism. Now, para lalo nating mapatunayan yan, ay babasa tayo doon sa COD, Brother John. Sa question and answer, sa book na Conduct, Order, Doctrine. Yun pa rin yung context of the text. Diba? And I saw a new heaven and a new earth, for the first heavens and the first earth was passed away, and there was no more sea. So yun pa rin yung context of the text. Diba? I, John, saw the holy city,
descending from God out of heaven as a bride adorned for her husband. Remember it. And in this bride, bakit bride ang binanggit niya? Hindi yung city. Kinote niya yung Revelation 21 verse 2, yung New Jerusalem, pero sabi niya, remember it, in this bride. Tapos, kinote niya uli, behold that the tabernacle of God is with men. And God is a spirit, the Father, shall dwell with them. Sino yung kasama ng God na magdidwell? Sino kasama? And in this bride. Saan? Saan sila magdidwell? Nung God at nung in this bride. Saan sila magdidwell? Upon this pyramid-shaped city, 1,500 square miles. So malinaw, yung bumaba, mga kapatid, na nakita ni John, ay ang Holy City, which is the New Jerusalem, which is God and His bride. Nagdwell siya doon sa pyramid-shaped city, 1,500 miles. Diba? Kaya mayroong kanta na, in the top of the city, there be a light. Diba? Awit yan eh. On that city of Mount Zion, as a stranger, yet I love it still. I'll meet you in them ages when I reach that city on the hill. Yan. Kaya yung nakita ni John ay walang iba ang Diyos at ang kanyang nobya. Dwell upon this pyramid-shaped city, 1,500 miles. Paragraph 238, dito pa rin sa COD, and Jesus will commit perfect age to the perfect living of God. Diba? Yung new heaven and new earth. He has redeemed and give over the Father. Will turn to God the Father, which is Spirit, not a man. Yung Ama, yung God the Father, ay hindi siya tao. Hindi siya part of the earth. Then sabi, now anything perverted from good is evil, and that's Satan's kingdom. Kaya lahat ng perversion ay evil. Meron lang ang Diyos na nilikha na male and female, masculine at feminine. Genesis 1:26, 27. Let us make man in our own image after our own likeness. Ano yun? Male and female. And then Genesis 2:7, ito na yung sa physical form. At yung babae ay kinuha doon sa original, kay Adam. Di ba? Na pinatulog si Adam, deep sleep, then kinuha yung bahagi na kanyang ribs, then kinrate itong babae na tinawag na si Adan. Doon pa lang papasok, mga kapatid, yung gender sex. Di ba? At ang babae, si Eve, mga kapatid, ay feminine in spirit, dahil kinuha yung feminine spirit ni Adam at inilagay doon sa babae, kay Eve. Diba? Kaya ang babae, originally, ay feminine spirit. Kapag nakakita kayo ng babae na siya ay masculine spirit, napakatapang, nanununto, nagwa-wild, nagmumura, hindi feminist yun. Perverted yun. Diba? Yung madaldal, sobrang daldal, nagrarant sa social media, pinagmumura yung mga kalaban niya sa politika, nambubwisit, lagi nambubwisit ng aasar. Diba? Hindi feminist spirit yun. Yun ay perverted. Pero siya ay biologically woman. Diba? Perverted. Ang tunay na babae talaga, mga kapatid, siya ay feminist spirit. Yan yung natural. Amen. Nagaling sa Diyos. Pero kung babae siya biologically, tapos ang kanyang espiritu, mga kapatid, ang masculine, perverted din yan.
Di ba? Ganon din sa lalaki. Di ba? Kapag siya ay lalaki biologically, pero ang kanyang nature, yung kanyang spirit ay feminist, there's something wrong. Perverted yan. Amen. At, of course, kanino isisisi yan? Kanino isisisi? Kapag ang bata ay nakitaan na ng ganyan at hinayaan lang ng magulang, kasalanan ng magulang yan. May pananagutan diyan. There is something wrong with the parents. Kasi hinayaan niya eh. At wala, pinanganak talagang bakla. Wala. Kasi inaccept niya na may bakla. Walang bakla, walang transgender. There's no such thing transgender. Di ba? Walang transgender. Doon sa creation ng Diyos. Doon sa kingdom ng Diyos, wala. Di ba? Pero kapag yan ay nasa edad na ng 17 o 18 years old pataas at naging bakla o naging silahay sila, naging tomboy sila, ay hindi na kasalanan ng magulang niya. Kasalanan na nung tao yan. Kasi matanda na siya. Nasa age of accountability na siya. Hindi na pananagutan ng magulang niya. Pero kung hinayaan mo, nakita mo na, bata pa lang, nakitaan mo na at hinayaan mo at hindi mo nire-review. Di ba? Hanggang sa lumalaki yan, sa iyo isisisi ng Diyos yan. Ikakarga sa iyo yan. Amen? Kaya, bantayan din natin, kung may mga anak tayong maliliit, bantayan natin sila. Lagi natin silang sesiran. Ngayon, Brother Joe, paano yan? Paano yan? May mga kapatid ako na ganyan. Mga matatanda na. Ang tanging magagawa mo lang, ipag-pray mo at sharean mo. Na yung espiritu mo, perverted yan ni Satan. Diba? At sinabi mo yung katotohanan. Amen? Dahil kung hinayaan mo lang, hindi ka nagsalita ng katotohanan, pananagutan din natin sa araw ng paghatol. Okay? So, pag-pray mo, express your love, pero kailangan mong i-rebuke kasi love is correction. Na yan ay perversion spirit. Hindi yan yung original spirit na ibinigay sa ng Diyos. Pinervert ni Satan, kaya ganyan ang kalagayan mo. Na ikaw ay masculine, nagpipiling feminine. Perversion ni Satan yan, tol. Kaya kailangan mong tanggapin si Kristo, kailangan mong mag-repent upang yung espiritu na yan makast out. Diba? Sa science, ang tawag nila dyan ay mental illness. O yung gender dysphoria. O yung gender identity disorder. Yan ang tawag sa science, sa medical term. Pero sa atin mga kapatid, yan ay perversion ni Satanas. Amen? Sa COD pa rin, paragraph 239, and then God became, kasi God is Spirit, the Father. And then God became material. Paano naging material ng Diyos? In a man called Jesus Christ, which was His Son. So merong Father, merong Son. Yung Father ay Spirit. Yung Son ay material, part of the earth. Called Jesus Christ, which was His Son. Godhead pa rin. Di ba? Yan. Ayun yung Father, bumababa. Nasa form ng dove. Nagdwell sa Kanya. Kaya sabi niya, I and my Father are one. Because the Father dwelleth in me. Yan. Isang katutak na quotation yan sa message. Amen. Pero ang tagal na natin sa message, hindi pa natin alam. Now, balik ulit tayo sa the great city. Setting there. Doon sa earth. Di ba? Sabi niya, it will not. You think 1,500 miles high? Tama? 1,500 miles high talaga. Pero you think not. Ano yung it will not? Sabi niya, that's what the Bible said. It will not be 1,500 miles right straight up like that. 1,500 miles nga, pero hindi straight up like that. Diba? Hindi ganyan.
Kasi yung unang picture natin ganyan kasi. 'Di ba? Kasi wala pa akong makuhang graphics o hindi pa ako nakagawa ng graphics na pyramid eh. 'Di ba? Pero hindi ganyan. It will not be 1,500 miles right straight up like that. Hindi ganon. Ay, anong tama? Sabi niya, we have another geographic measure that all sides are equal. That's pyramid. Yan. So, yung 1,500 miles high ay ano? Diagonal. Diba pa diagonal o pa islang. Hindi yung straight up. So, yung unang picture, hindi ganyan ang tinatawag na tamang illustration. Kundi ito. Ito kasi, ako na yung gumawa nito. Amen. Yan. Sabi niya, we have another geographic measure that all sides are equal. That's pyramid. Yan. So, 1,500 miles high, pero hindi straight up. So, mali yung ganitong unawa na straight up yung 1,500 miles. At kapag tinignan naman natin dito sa ating Earth atmospheric, kung yan ay 1,500 miles tall o high, aabot na siya ng anong atmosphere? Exosphere. Pinaka mataas na atmosphere ng Earth atmosphere. And the city will start probably, sabi niya, about 60 degree. Hirap na naman to. 60 degree. And it starts 1,500 miles of that. Just think how high that will be. But how long it will take to be there. You'd hardly know you're walking up the hill. Naglalakad ka daw. 60 degree daw. O sige, punta tayo sa 60 degree. So yan yung ruler, di ba? Yan ang 60 degree. Yan, 60 degree. Or eto, 60 degree angle ang pinag-uusapan. Yan yung city. Kaya triangle. Kaya 60 degree. Hindi straight up, kundi 60 degree. Kaya itong mga sinabi ng prophet ay mga mga precise information. Details by details. Hindi lang talaga na ituro sa atin to noon. Kasi wala silang linear reading eh. Hindi sila nagli-linear reading. Hindi nagko-contextual reading. Kaya kahit na nababasa na yan, hindi maituro sa atin ng ganyang kalinaw. Kahit yung tinatawag pa natin pinakamagaling na teacher sa balat ng Metro Manila. Di ba? Kaso, wala na siya eh. Umanaw na eh. Sumalangahit nawa. Di ba? Tinatawag natin na pinakamagaling na teacher. Pero never ko pa sa ministerial meeting na binrek niya exactly kung paano binrek ni Buddy Banham, yung mga details by details. Di ba? Kaya hindi hayaan ng Diyos na hindi natin makita yung mga detalye na ito. Di ba? Kaya, kung kunin man tayo ng Panginoon, at least, meron tayong naipit sa tama, na idetalye ito ng mabuti. Okay? So, meron tayong iiwan na mensahe. And that's why nasa YouTube to eh. Mauna man ako sa inyo, at least meron ng mensahe na dinitalye ni Buddy Banham na pinersend ko naman sa inyo. Amen. Kahit paano meron tayong nagawa sa Panginoon. Kaya sabi niya, the city will start probably about 60 degree. Kaya kung hindi ko pa hinanap sa internet, hindi ko pa maintindihan 60 degree. 60 degree angle pala yun. Kaya pala pyramid. Di ba? For 1,500 miles high at 60 degree. Hindi yung straight up. And the city, ay ano? All on. Yung buo na yan, nasaan? On this hill. Nakapatong siya. Meron pa siyang base. Di ba? Yung base niya mismo, 1,500 mile square. Pero nakapatong siya doon sa bundok. Sabi niya, and the cities all on this hill. Anong hill yan? Di ba?
And it's just as high as it's long as it is wide. The height, by the depth, by the breadth, it's equal. All the walls are equal. Yun ba? Yun yung definition. Yun yung sinabi ni John sa Revelation chapter 21, verse 8 ba yan? 9? Yan. 1,500 miles high, 1,500 miles long, 1,500 miles wide. Yan yung perfect na sukat. Okay? A pyramid has 4 walls. So yung pyramid na yan ay ilang walls? 4. Tama. 1, 2, 3, 4. 4 yan. So, imagine natin kung ano yung sukat. Kasi sinukat yung walls eh. Gaano kaya kataas yung walls na yan. Merong 4 walls will be. Sa 243, ito na yung sukat ng walls. Sabi niya, now the walls, yung pader. Okay. Yung walls ko dito, straight up eh. O yan, di ba sa mga bahay. Sino dito may bahay na ang walls nila 60 degree? Wala siguro, no? The walls around the city will be 216 feet tall. Paano natin imagine yan? Yung sukat daw ng walls ng city ay ano? 216 feet tall. Di ba? Yan ay sinukat, mga kapatid, ng angel. Nung sinukat ng angel, mga kapatid, anong sukat niya? Sabi niya, and he measured its wall. Sinukat yung wall. 144 cubits by the human measure. Ha? Ang sumukat yung angel. Pero ang ginamit niya ay yung human measure, yung cubits. Ano yung 260 feet tall? 144 cubits. Yan ay equation ng tinatawag na 144 cubits. Ang 144 cubits, equivalent siya ng 216 feet. Kaya magaling si Bati Banam sa mate. Di ba? Yan yung walls measurement ng angel. Ang ginamit niya na panukat ay kung paano yung human measure the angel was using. So nung sinukat, kinuha ng angel sa sa cubits. 'Di ba? Then ni-round off natin sa feet. Nakuha ni Bati Banam 216 feet. Gusto niyo bang imagine kung gaano kataas yung wall? Gusto niyo imagine kung gaano kataas yan? Yung wall, 4 walls yan eh. Gusto niyo imagine? Okay. Para ma-imagine natin, ay mamasyal muna tayo dito sa New Haven, Connecticut. New Haven, Connecticut. Ang pinag-aaralan natin, New Heaven and New Earth. Yung Harkness Tower is a masonry tower at Yale University in New Haven, Connecticut. Yung Harkness Tower design is 216 feet. So, ganyan yung 4 na walls nung city na yan. Diba? 216 feet. Diba? The walls around the city will be 216 feet tall, 144 cubits. Yung wall pa lang. Ganun kataas. Amen. May wall siya eh. Okay, kaya each of one them is a stone. Just think of the city, friends. Oh my. What do we do set here on this hot place? Diba doon sa lugar niya? Mainit doon eh. Okay? What do we do? These things. Why do we drive like that? Why do we toil? It's worth every inch of that way. Kaya hindi mo maiko-compare yung glory na nilaan ng Diyos sa bride doon sa New Heaven and New City. Diba? Hindi man natin makamtan ang magandang pamumuhay, magandang bahay, magandang pamumuhay. Diba? Pagdating doon, mga kapatid, sa New Heaven and New Earth, hindi mo maiko-compare sa anumang glory dito sa lupa. Yung glory
nung new heaven and new earth. And remember, God the Creator that created the heaven and the earth is in glory right now preparing the city. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nasa glory, doon niya rin piniprepare yung city. Hindi ganoon ang revelation doon. Dahil nandun ba ang Diyos at piniprepare niya yung city, nandun din yung city? Hindi. Abraham looked for it. Saan hinahanap ni Abraham yung city? Saan niya hinanap? Pumunta ba siya ng langit? Hinanap-hanap niya, Lord, nasaan na yung piniprepare mo na city? Abraham looked for it. Iniwan niya yung kanyang tahanan. Iniwan niya yung lugar niya. Iniwan niya yung kanyang sinilangan. Iniwan niya yung kanyang mga mahal sa buhay. He left his home. He separated everything that was dear to him and looking for. Why? He was a prophet. And being a prophet, alam niya, yung hinahanap niya. Anong hinahanap ni Abraham? He was connected with the Spirit and part of the Spirit. And something told with him, dahil prophet siya, merong nagsabi sa kanya, there is a city. Kasi konektado siya, propeta siya, konektado siya sa Espiritu, and God is Spirit. At siya ay part of the Spirit. And something told within him, there is a city. Kaya he started looking for it. Kasi merong nagsabi sa kanya, nag-reveal sa kanya na merong isang siyudad nandun sa langit. Siguro magtatanong si Abraham, paano ko naman mahahanap yan? Nasa langit pala yung city. Kaya hindi sa langit piniprepare yung city. Yung as a bride adorning her husband. Diba? Yung bride, piniprepare doon sa heaven. Pero yung material, sa earth yun. Kaya sabi niya, there's a city and he started looking for it. Am I a pilgrim, a stranger? I'm looking for the city whose builder and maker is God. Saan niya hinanap? He know the city was somewhere. Alam niya, nandyan lang. Somewhere. Oh my, sabi ng prophet, and I believe that right on the grounds where he looked for it, napuntahan ni Abraham. Hinahanap niya kung saan, pero napuntahan ni Abraham. Natayuan ni Abraham ng kanyang mga paa. Sabi niya, right there in Palestine. There's where it rise up for its own. Nasaan siya? Mag-arise siya saan? Doon sa ibabaw ng Mount Zion. There's where shall be. Narating ni Abraham yung city na yun na sinabi sa kanya na there's a city. Diba? Nandyan. Doon sa Mount Zion, ayun. Nasa Palestine, Jerusalem. Diba? Napuntahan yan ni Abraham. Look where she stretched out into the sea, from sea to sea. Diba? Mag-i-stretch kasi yung Mag-i-stretch yung Mount Olive. Left to the right. Kaya, parang kakainin niya yung mga karagatan. Diba? Mag-i-stretch out into the sea, from sea to sea. Kaya mawawala na yung mga ocean. Kaya sabi niya, think of the 1,500-mile city setting out there on the mountains of the Lord. Yeah. Yung mountains of the Lord, yung Mount Zion. Okay? And then the lion and the lamb shall lay down together. The lion will eat straw like the bullock, and the bear will be gentle, and the wolf will be tame. What a time it will be. Nothing shall hurt or destroy. Everything will be in peace and love. There will be no more old age. There will be no more sickness, no more dying. Isaiah 11:6. Di ba?
kinukot ni Brother Branham yung Isaiah 11:6 na yung wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and little child shall lead them. So ito na yung pinaka illustration na malinaw para masigit natin yung conclusion sa pamamagitan ng illustration. Ito na yung conclusion. Yan. The future home, ito yung future home. Kaya yung Holy City, merong dalawa. Isang spiritual at isang material. Di ba? Yung nakita ni John na Holy City na bumababa mula sa langit ay ang spiritual, yung titira, yung bride at ang groom. At yung sinabi naman na si Karaya sa 14:4, na sinabi ni Brother Branham din na yung Jerusalem ay ito yung nasa baba, yung 1,500 miles square. So yan yung conclusion, mga kapatid, ng message na yan. Kaya ang title mismo, yun na mismo yung sagot. Ilaalam natin kung ano yung sagot doon sa tanong. Ang sagot mismo yung title. The future home, yan, sa baba, yung city, yung 1,500 miles, future home nino ng heavenly bridegroom and the earthly bride. Sila yung nakita ni John na bumababa, coming down out of God from heaven. Ang bridegroom, si Lord Jesus Christ at ang bride. Doon sila bumababa sa future home, 1,500 miles on top of the mountain, Mount Zion. And I hope ay nakita natin ng malinaw, naunawaan na natin ng malinaw, at kung patuloy tayong biyayaan ng Panginoon na masigit nating maunawaan ang lahat kabuuan ng mensahe, ay patuloy tayong mag-pray. At huwag nating tingnan yung mga kakulangan. Di ba? Ang tingnan natin kung ano yung patuloy na biyaya na pinagkakaloob sa atin. Walang iba, yung mga kapahayagan. Yun ang masigit nating pasalamatan. Materialistic, secondary lang yan. Amen. At of course, hindi naman pwede na sabihin natin na overcomer tayo, pero hindi naman natin na overcome yung mga pagsubok. At madalas ko sinasabi sa inyo, ang pagsubok ay hindi dahil wala kang pera, kapos ka sa budget, hindi yan ang pagsubok. Ang tunay na pagsubok ay sinusubok yung faith natin. Doon tayo tatawagin na overcomer. Diba? Nandun yung pagsubok sa faith eh. Kung makakasunod ka, kung kahit anong mga sirkumstansya ka, may sakit ka, wala kang pera, pero nananatili ka pa rin. Diba? At hindi mo laging magiging dahilan na kaya ka kanya, kaya ganito kasi walang pera talaga, brad, eh, talagang kulang na kulang eh. Kung laging yan ang dahilan natin, mga kapatid, ay hindi tayo overcomer tawag dyan. Di ba? Ang overcomer, kahit na ganyan lagi ang kalagayan natin, na-overcome natin. Hindi natin ginagawang dahilan para hindi tayo maka-attend, para hindi tayo makapunta. Kasi yan ay valid reasoning sa carnal. Totoo naman talaga na kahit nga si Brother Jan eh, alam ko na hindi siya makakapunta ng weekly dahil bukod sa nag-uulan ngayon, eh yung si Brother Jan lang, magkano na pamasahe ni Brother Jan dahil ako nagbubuk eh. 400. So balikan 800. So pamasahe pa lang, motor pa yun ha, hindi pa yung Grab. 800 na si Brother Jan. Di ba? Pero hindi sana maging hadlang yung kakulangan natin. Amen. Dahil ang pagiging overcomer natin, na-overcome natin kahit na nasa ganun tayong kalagayan. Di ba? At lagi kong tinetestimony sa inyo noon ay kahit wala kaming pang-almusal, wala kaming pera, sa araw ng linggo magsisimba ako. Ako lang. Wala akong iiwan na pera sa pamilya ko. Basta magsisimba pa rin ako. Kaya maaga akong aalis.
Di ba? Yung C6 hindi pa gawa yun. Puro ano pa yung brad, putik pa yung rough road tsaka mga damo-damo pa yun. Palayan pa yun, nilalakad ko yun. Makapagsimba lang. Kaya pagdating ko doon sa simbahan, magpapagpag lang ako dahil puro alikabok. Then papasok ako. Yan, pagkatapos na lang gawain, maglalakad uli ako. Dadaan uli ako doon sa hindi nila makikita. Kasi ayoko nakaawaan nila na naglalakad lang, naglalakad. Preacher natin, naglalakad. Kaya nagtatago ako noon na hindi nila makita. Pag Friday din, maglalakad din ako. Pag uwi, maglalakad din ako. Sila nasa bahay na, pero ako naglalakad pa. At one time, nag-Bible study. Binigyan ako ng Toka Bible Study sa Makati. At binibigyan ako ng pera para pang gasolina. Kaso kukunin ko pa sa bahay niya. Ayaw ko ng gano'n. Napupunta ako para ihingi ako ng pera. Hindi ko kinuha yung panggasolina. Kasi pupunta pa ako sa bahay. Nagkita na tayo. Dapat inabot mo na. Hindi ako pumunta. Kahit na alam ko wala akong gasolina at alam ko na pagbalik, hindi na ako makakabalik na nakasakay sa motor. Kaya pagkatapos ng Bible study na yun sa Makati, tagig pa ako, nagtutulak na ako ng motor. Diba? Kasi wala talaga akong pera noon. Pero hindi naging hadlang yun. Kasi doon sinusubok yung faith natin. Amen? Hindi yung kapag marami kang pera, pinagpala ka. Pinagpala tayo mga kapatid sa mensahe, sa faith. Kaya sana, hindi yan ang laging maging dahilan natin bakit hindi tayo nakakapunta, hindi tayo nakakaating kahit isang beses man lang sa isang 3 buwan, o kahit isang beses man lang sa isang taon. Sana hindi magpatuloy tayo sa ganung mindset kasi hindi overcomer yun. Ang overcomer, kahit na nasa ganung kalagayan ka, na-overcome mo. Diba? Nasasabi ko yan dahil na-experience ko yan. Ilang kilometro yung nilalakad ko. Simula doon sa C5 Taguig, papunta ng Napindan. Doon pa ako dumadaan sa C6 para hindi lang ako makita. Biro pala yan, nilalakad ko. Diba? Pag-uwi, mag-uwian na sila ako, naglalakad pa sa palayan doon sa C6. Pero hindi ako nagreklamo, hindi ako nagkukwento, hindi ako nagsasalita. Kahit doon sa pastor, hindi ako nagsasabi. At kapag alam ko na mag-aabot sa akin ng pera, tithes of tithes, tinatakasan ko pa yan. Dahil every Wednesday o Friday, bago mag-uwian, pupuntahan ako, iaabot sa akin ng tithes of tithes. Tinatakasan ko, ayoko ng tithes of tithes. Bakit? Hindi ako nakakapag-tithes madalas eh. Kaya hindi ako worthy para sa akin na tumanggap ng tithes of tithes dahil hindi nga ako nakakapag-tithes tapos tatanggap pa ako. Nagpipreach ka, kahit na nagpipreach ako, kahit na hindi ako worthy dyan. Kaya, pag tawag ng prayer pa lang, nagpipray pa lang yung pastor, sisipat na ako. Maghahanap na ako ng daan na hindi nila ako makikita na naglalakad. Diba? Iyon ang nakita ko na pagsubok sa faith. Na kahit na nagkaroon kalagayan ka, nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Hindi habang buhay, yun na lang magiging dahilan natin. Lagi kaming kapos, walang pera. Hindi yan ang overcomer. Ang overcomer, kahit na nasa ganong kalagayan ka, kapatid, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit may sakit ka, di ba? Kaya yun lang gusto kong i-share mga kapatid. Dahil hindi natin maikukumpara yung glory ng glory ng New Heaven and New Earth, ng New Jerusalem. Ito'y nakalaan sa atin. At nakalaan lang to sa mga overcomer. Sa pride lang to. Kaya nga ito yung future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. Kaya yung mga kahirapan, yung kakulangan, hindi yan maikukumpara dito sa glory na nag-iintay sa atin. Amen? Kaya sana ay hindi maging hadlang mga kapatid. No, gaano man kahirap ang buhay, gaano man kulang, hindi pa rin maging hadlang. Di ba? Kung hindi man tayo maka-attend kahit paminsan-minsan, at least meron tayong online. Na kahit sa online, kumpleto tayo. Kaya, hindi naman maganda online na lang eh. Absent ka pa. Online na lang, late ka pa. Di ba? Although na hindi ko masyadong pinapansin yan,
yung mga late, pero alam ko kung sino yung mga late. Di ba? Online na lang, absent pa tayo, online na lang, late tayo. Di ba? At of course, magpapaalam kayo sa akin, di ba, pag may mga importanteng lakad. Pero titingnan natin mga kapatid yung glory na ito. Hindi natin ipagpapalit sa mga importanteng lakad. Kahit kumita ka pa ng 1 milyon ngayong araw, hindi mo ipagpapalit yung mga kapahayagan at mensahe ito. Dahil ito yung glory na tatanggapin natin pagdating ng new heaven and new earth. Amen? At God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon sa mensaheng ito na ay nagbigay sa inyo ng inspiration. Kung may mga pagsubok kayo, ay unahin niyo ang Panginoon. Lapitan niyo ang Panginoon. Mag-pray kayo. Amen? At ang magagawa lang natin, lalo pastor, ipag-pray din kayo.